Tumahimik ang musika, nawala ang tawanan, at kumalat ang takot sa kasalan, hanggang sa may isang lalaki na nagpuno sa kawalan at ginawang alak ang tubig. Sa tahimik na bayan ng Tiana, isang masayang kasalan ang nagpuno sa mga kalye ng tawanan at musika. Ito ay isang araw ng pag-ibig, pamilya, at pagdiriwang. Kasama sa mga bisita si Jesus, ang kanyang mga alagad, at ang kanyang inang si Maria. Hindi nila alam na ang ordinaryong araw na ito ay magbubunyag ng isang bagay na pambihira. Naubusan na ng alak. Ano ang ihahain natin sa mga bisita? Wala na silang alak. Hindi pa dumarating ang aking oras. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. 6 na banga ang naroon, ginagamit para sa ritual na paglilinis. Bawat isa ay kayang maglaman ng hanggang 115 litro. Sa salita ni Maria, sumunod ang mga lingkod, hindi alam kung ano ang mangyayari. Punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Pagkatapos, kumuha kayo at dalhin sa tagamahala ng piging. Ito ay alak! Lumakas ang musika habang sumasalamin ang ginintuang liwanag sa banga. Ang tubig ay nagiging malalim na pulang alak. Lahat ng tao ay inihain muna ang masarap na alak, ngunit ikaw iningatan mo ang pinakamabuti hanggang ngayon. At sa sandaling iyon, ang unang himala ni Jesus ay nahayag, tahimik, mapagpakumbaba, ngunit puno ng kaluwalhatian. Ang tubig ay naging alak, at ang pananampalataya ay naging patunay. Habang bumabalik ang musika at napupuno ang hangin ng tawanan, nasaksihan ng mga taga-Kana ang isang bagay na higit pa sa isang himala sa kasalan. Nakita nila ang puso ni Jesus. Sapat ang kanyang pagmamalasakit upang gawing alak ang tubig, upang ibalik ang kagalakan kung saan ito nawala. Kapag iniimbitahan natin si Jesus sa ating buhay, ginagawa rin niya ito para sa atin. Binabago ang ating kawalan tungo sa kasaganaan, ang ating pag-aalala tungo sa kapayapaan, at ang ating ordinaryong sandali tungo sa isang bagay na pambihira. Ang kuwento ni Jesus na ginawang alak ang tubig ay nagtuturo sa atin na walang sitwasyon ang masyadong maliit para sa pansin ng Diyos. Kapag sumusunod tayo sa kanyang salita at nagtitiwala sa kanyang takdang panahon, kaya niyang gawing himala ang ating simpleng gawa ng pananampalataya na hindi lamang magpapala sa atin, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa atin. Manalangin tayo. Mahal na Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagpapakita ng iyong pag-ibig sa kasalan sa Kana. Nagmamalasakit ka sa bawat detalye ng aming buhay, kahit ang pinakamaliit. Tulungan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo, sumunod sa iyong salita, at maniwala na kaya mong gawing masaganang kagalakan ang aming kawalan. Punuin mo ang aming mga puso ngayon ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Sa iyong mahalagang pangalan kami nananalangin. Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment para sa mas maraming kuwento sa Biblia mula sa Stories from the Word.